Panginoon, magandang umaga po sa bawat isa. Narito tayo muli ngayon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ay kung panimula, tayo po ay sumandaling umawit po muna sa Panginoon as the day. As the deer panteth for the waters of my soul, longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver, and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. And I long to worship thee. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang aming tanging minanasa, hinahanap-hanap sa araw-araw, O Diyos. Kaya sa oras na ito, maraming salamat sa pagkakataon na makatagpo namin kayo, mapupurihan namin kayo, Panginoon, at mapupuno kami ng inyong mga salita. Salamat po sa inyo, O Diyos. Muli, sa tulong ng Santong Espiritu, magabayan kami sa aming pakikinig at sa pag-aaral upang hindi namin masayang ang salita ninyo sa oras na ito. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pupuri po namin kayo sa salamatan sa pangalan ng Jesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Dito naman po ako ulit sa Pilipinas. Salamat sa Panginoon sa natapos na pagmimisyon nitong nakaraan. Nakauwi po ako ng Pilipinas noong June 30. Katapos ng pagmimisyon sa Taiwan at sa UAE. At salamat sa Panginoon at pinagtagumpay po tayo. Maraming salamat po sa mga panalangin at sa mga nagkaloob ng tulong para sa gawain ng Panginoon.
Dako po tayo sa Salmos chapter 42. Pag-aaralan po natin ngayon ay pinamagatan ko pong The Principles of Thirst. Psalms 42 or Salmo 42. Ay po dito. Hangaw po dito yung inawit natin kanina. As to dear. Basahin ko po sa Tagalog. Sabi po rito, tulad ng usang sa tubig ng ilog ay nasasabik, O Diyos, ako sa inyo'y nananabik. Ako'y nauuhaw sa inyo, O Diyos na buhay. Kailan pa kaya ako makatayo sa presensya ninyo? Araw-gabi luha ko lang ang pagkain ko, habang sinasabi sa akin ng aking mga kaaway, nasaan ang Diyos mo? Sumasama ang loob ko kapag naalala ko na dati ay pinangungunahan ko ang maraming tao pumunta sa templo. At kami ay nagdiriwang, sumisigaw at sa kagalakan at nagpapasalamat sa inyo. Bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo, pupurihin ko kayong muli, aking Diyos at tagapagligtas. Nanghihina ang loob ko, ako ay parang tinabunan nyo ng malaking alon at umuugong na parang tubig sa talon. Kaya dito muna kayo, inaalala sa paligid ng ilog ng Jordan at Hermon, sa bundok ng Mizar. Sa araw, Panginoon, ipinapakita niyo ang inyong pag-ibig. Kaya sa gabi, umaawit ako ng aking dalangin sa iyo. O Diyos na nagbibigay ng buhay ko, O Diyos na aking batong kanlungan, ako'y nagtatanong, bakit niyo ako kinalimutan? Bakit kailangan pang magdusa ako sa pangapi ng aking mga kaaway? Para bang tumatagos na sa aking mga buto ang pang-iinsulto ng aking mga kaaway? Patuloy nilang sinasabi, nasaan ang Diyos mo? Verse 11, bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo, pupurihin ko kayong muli sa aking Diyos at tagapagligtas. So, ang gustong sabihin ng chapter na ito, chapter 42, nung sa bandang umpisa, nami-miss niya na yung makasama sa templo. Nami-miss niya na nauuhaw siya sa Panginoon, sa presensya ng Panginoon. Inalala niya sa bandang umpisa ng verse, sa verse 4, sumasama pa nga yung loob niya kapag naalala niya na kasama siya dun siya yung naghahatid dun sa mga tao. Nangunguna siya sa mga tao dun sa pagpunta sa templo. So malinaw na sinasabi ng chapter na ito, yung isang writer na parang napalayo sa Panginoon o nasasabik sa presensya ng Diyos, nasasapik sa Panginoon. At tulad inawit natin sa verse 1, para raw siyang usa, as a deer panted for, parang usa na nasasabik, uhaw na uhaw sa tubig ng ilog. Pag-aaralan natin yung patungkol sa principles of thirst, yung patungkol sa pagka-uhaw. Pero balikan muna natin yung tagpo sa Genesis chapter 1. Nung nalikha ng Diyos ang mundo, binigay ng Panginoon yung lahat ng kailangan ng tao. Actually, meron tayong tinuturo sa Bible School na tinatawag natin na trichotomy of man. Na ang tao ay may tatlong components, tatlong parts. Una, yung body. Pangalawa, yung soul. Pangatlo, yung spirit. Yung body, yun yung physical needs. Physiological. Ito, katawan na ito. Body po yan. O yung mga laman loob. Yung soul, yun po yung doon nakalagay yung mind, yung emotion at will. No? Yung isip natin, yung emosyon natin at yung ating sariling kagustuhan. Will, ating sariling kalooban. Yun po yung psychological part ng ating pagkatao. Pangatlo ay yung ating espiritu. Anything that relates to God. Yung communion sa Panginoon. So yung tatlong yon ay pinrovide ng Panginoon sa aklat ng Genesis. Una,
Pinrovide ng Panginoon lahat ng ating physical needs, physiological needs, no? Pagkain, no? Tirahan. Pinuwesto tayo sa sa Hardin ng Eden. Binigay sa atin ng Panginoon yung lahat ng makakain. Yung kinain lang, ayun lang nakalungkot, ang kinain ng ng dalawang unang tao ay yung pinagbabawal. Pero bago pa mangyari yung tagpong iyon, binigay ng Panginoon yung lahat ng kanilang physical needs. No? Sumunod, yung psychological needs ay pinagkaloob din ng Panginoon. No? Nakita ng Panginoon, no, na tawag dito, na kailangan ng tao na hindi pwedeng mag-isa ang tao, kaya lumikha siya ng kapartner ng tao. May kapartner ni Adan. Binigyan siya ng asawa. Bukod doon, binigyan siya ng pangalan, binigyan siya ng tungkulin, binigyan siya ng purpose. Binigay ng Panginoon yung psychological needs ng tao. Binigyan siya ng emotion, ng direction, ng purpose. Pangatlo, yung spiritual needs ng tao. Binigay rin yun ng Panginoon. Kaya nga nilikha, isa sa mga dahilan kaya nilikha ng Diyos ang tao ay para magkaroon ng communion sa tao, ng relasyon sa tao. Pinagkaloob din yun ng Panginoon. Yung spiritual needs ng tao ay binibigay ng Diyos. Harap-harapan na ipag-usap si Adan at si Eva sa Panginoon kapag siya ay nasa hardin ng Eden. Lumalakad lang din ng Panginoon dun sa hardin ng Eden habang nakikipag-usap sa tao. So everything that man needs, God provided. Bakit ngayon ay hindi na nararanasan natin yun? Nung pumasok ang kasalanan sa mundo, yun na. Biglang nawala yung mga completeness ng pangangailangan natin dahil sa pagkawalay natin sa Panginoon nung pumasok yung kasalanan. So, it is clear na meron tayong kailangan sa buhay natin. Meron tayong kakulangan. Ngayon, nung tayo ay hindi mananampalataya, we are not complete. Kailangan natin ng isang bagay na kukumpleto sa atin. At alam natin, para lang hindi na tumagal, hindi na tayo gano'ng mag-overtime, alam natin na ang kailangan natin na ito ay ang Panginoon. To be able to experience the completeness, just like in the state of Genesis, pre-fall, we need to have this thirst for the true quencher and satisfaction, ang Panginoon. Para ma-experience natin muli yung completeness ng state nung panahon ng Genesis, nung hindi pa nagkakasala ang tao, kailangan magkaroon tayo ng kauhawan na ito. Kauhawan sa Panginoon na kukumpleto sa atin. Ngayon, punta tayo dito sa the principles of thirst. Magbabanggit lang ako ng 3 katotohanan patungkol sa pagkauhaw. Ito po yung scientifically proven na true. Pag sinabi natin principles, mga katotohanan po ito. It will relate to sa pinag-aaralan natin yun sa Psalms 42, na kauhawan. Number 1, first principles of thirst. You can never be thirsty for a thing that you haven't experienced. Wait ko po. You can never be thirsty for a thing that you haven't experienced. Hindi ka mauuhaw sa bagay na hindi mo pa na-experience. Meron tayong mga kaibigan, mga kapamilya na may paboritong pagkain at talaga pinagmamalaki, yung napakasarap nito, talagang hindi ko makakalimutan to. Tayo naman na hindi pa nakatikim ng pagkain na iyon ay napapaisip, paano bang nagustuhan na itong taong ito sa pagkain na ito? Kaya nga naman, yung kaibigan nating iyon ay inaaya tayo na matikman o masubukan itong pagkain na kanyang nagugustuhan. Nung hindi mo pa matitikman, wala pa sa'yo, no? wala pang epekto. Bakit? Kasi hindi mo man titikman eh. Curious ka pa nga eh na kung anong lasa nito, bakit nagugustuhan to ng aking kaibigan. Pero once na natikman mo, ay, masarap nga pala, no? At nahanap-hanapin mo na din katulad ng kaibigan mo na paborito yung pagkain na iyon. So you can never be thirsty to the thing that you have never experienced. To the thing that you haven't experienced. No? Hindi ka mauuhaw sa bagay na hindi mo pa natitikman. Sa isang bagay na hindi mo pa nararanasan. Ngayon, ang isang tao na hindi pa na-experience ang Panginoon ay hindi mauuhaw sa Panginoon.
Tandaan niyo po yun. Ang isang tao na hindi pa na-experience ang Panginoon ay hindi mauuhaw sa Panginoon. Ngayon, minsan magtataka tayo bakit may ibang mga Kristiyano na parang hindi ata uhaw sa Panginoon. O kahit tumagal na sa gawain ng Panginoon ay parang hindi naman uhaw. Nagagawa lang yung tungkulin ng isang Kristiyano, yung mag-umattend sa simbahan, magpuri sa Panginoon, no? Magkaloob ng kaloob, no? Bigay ng tithes, tapos na. No? Pero parang iba yung uhaw sa Panginoon. No? May parang wala silang kauhawan sa Panginoon. Hindi sila excited na, ito na, magsisimba na naman ako. Ito na, magpupuri na naman ako sa Panginoon. Excited na ako, pinaghahandaan. They are thirsty. Pero may mga Kristiyano na parang hindi naman uhaw sa Panginoon. At nagtataka rin ako minsan, bakit merong mga naligtas, sinasabi nilang sila iligtas, pero hindi naman nagpapakita ng kauhawan sa Panginoon. So baka, hindi pa talaga nila na-experience ang Diyos. Kaya hindi sila nauuhaw. Kasi number one principle is you can never be thirsty for something, for a thing that you haven't experienced. Hindi ka mauuhaw dun sa isang bagay na hindi mo pa na-experience. Ngayon, mapapaisip tayo ngayon, teka lang, uhaw ba talaga ako sa Panginoon? O kailangan ko lang, pinapakinabangan ko lang ang Panginoon talaga linggo-linggo? The thirst changes everything. Yung kauhawan, yung talagang yung nagpapakita kung sino talaga yung isa sa mga nagpapakita kung sino talaga ang sa Panginoon. And if you are not thirsty for God, mag-isip-isip po tayo. Kung hindi tayo uhaw sa Panginoon, baka hindi talaga tayo anak ng Diyos, o hindi talaga tayo naligtas, o hindi natin talaga na-experience ang Panginoon. Paano yun, Pastor? Kung talagang kung ang totoo ay hindi tayo, meron kulang sa ating buhay, bakit hindi yun nare-recognize ng mga hindi mananampalataya? No? Kung totoong may pangangailangan ng tao, bakit hindi ito nalalaman o hindi ito nare-recognize na ang pangangailangan talaga ng tao ay ang Panginoon ng mga unbeliever? No? Minsan, naproprostrate yung ibang Kristiyano. Bakit kami alam na, nung naranasan namin ito, naging kompleto kami, bakit sila hindi nila alam na ito yung kailangan nila? No? Ba't hindi nila alam na ang Panginoon ang kailangan ng mga unbeliever na ito? Una, sa 2 Corinto chapter 3:14, punta po tayo doon. 2 Corinto chapter 3:14. Sabi dito, ang totoo, hindi natin naintindihan ang mga Israelita noon dahil may takip ang kanilang isipan. At kahit ngayon, may nakatakip pa rin sa kanilang isipan habang binabasa nila ang dating kasunduan. At maaalis lamang ito kapag ang isang tao ay na kay Kristo. May takip sa isipan ng mga hindi mananampalataya. Kaya hindi nila makita na ang Panginoon ang kailangan nila kasi merong takip sa kanilang isipan. At matatanggal lamang ito kapag sila ay nasa Panginoon. Bukod doon, kung sila ay may takip sa kanilang isipan, hindi nila malalaman na talaga ang kailangan nila ang Panginoon. Kasi may bumubulag sa kanila. Yun ay ang kaaway. May bumubulag doon sa mga hindi mananampalataya para makita nila yung katotohanan. Paano nila malalaman ang katotohanan na ang kailangan nila ay ang Panginoon? Roma chapter 10, verse 14. Roma chapter 10, verse 14. Sabi po dito, pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? At paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakakarinig tungkol sa Kanya? At paano sila makakarinig kung walang nangangaral? At paano makapangangaral ang sino man kung hindi naman niya isinugo? Ayon sa kasulatan, napakagandang pagmasdan ng pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Paano nila maririnig kung wala namang nagsasabi, wala namang nangangaral? No? So to be able to know know that the unbelievers need God, kailangan merong isa na
magsasabi sa kanila na, oy, kailangan nyo ang Panginoon, ito ang salita ng Diyos, ito, kailangan ng tao ang Diyos. Kailangan nyo magsabi. Kaya ang ibang mga mananampalataya, yung ibang hindi mananampalataya, unbeliever, hindi alam ko na ang kailangan nila ang Diyos kasi walang nangangaral. And from that point na malaman nila na ang kailangan nila yung Panginoon at na-experience nila ang Panginoon, tinanggap nila ang Diyos, mauuhaw at mauuhaw talaga sila sa Panginoon. So you can never be thirsty for a thing that you haven't experienced. Kung hindi mo pa nararanasan ng Panginoon, hindi ka mauuhaw sa Kanya. Amen po ba? Kung hindi mo pa nararanasan ang Panginoon, hindi ka mauuhaw sa Kanya. So think, mga kapatid, baka mamaya, nauuhaw ba talaga ako sa Panginoon? Araw-araw, pagising ko sa umaga, sino ba kinauuhawan ko talaga? Ang mundo ba ang kinauuhawan ko? Tayo kasi mas uhaw tayo sa mundo Bakit? Yun yung na-experience natin, galing tayo yan sa mundo. Kaya nauuhaw tayo, yung laman natin, uhaw na uhaw sa kagustuhan ng mundo. Pero kung tayo ay na-experience natin ang Panginoon, lagi tayong mauuhaw sa Kanya. Hahanap-hanapin mo araw-araw, pagising mo sa umaga, bago kang matulog, habang may ginagawa ka, maalala mo ang Panginoon. Lalo na kapag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Dumarating sa punto, pag hindi ka pa nakapagbasa, parang may kulang sa iyo kasi you know that you need God. Our spirit, our body, our soul knows that we need God. At dahil na-experience natin ng Panginoon, we are always thirsty for Him. Lagi tayong nauuhaw sa Kanya. Amen po ba? So you can never be thirsty for a thing that you haven't experienced. Kung hindi tayo nauuhaw sa Panginoon, baka hindi pa talaga natin na experience ang Diyos. Pangalawa, mukhang mag-overtime po ako pag pumanhin niyo po. Ayaw ko po sana kasing gawing part 2 to. Bibilisan ko na lang po. Pangalawa, when you are thirsty for a specific thing, you will never look for an alternative. Kapag ikaw ay uhaw sa isang bagay, hindi ka maghanap ng alternative. For example, wala pa rin tatalo sa tubig. Kahit gaano kasarap ng milk tea, gaano kasarap ang Coke, gaano kasarap ang juice, ang mga shake, ang mga frap, ang kape, wala pa rin tatalo sa tubig. Kapag ang isang tao ay nauhaw sa tubig, isa lang makakapag-satisfy sa kanila, ang tubig lang. Maaaring maibsan yung uhaw, but they will never be satisfied. Bakit? Kasi isa lang naman talaga hinahanap nun tubig. For example, uhaw na ako. Bigyan mo ako ng tubig. Wala kaming tubig merong Coke dito. O sige, bigyan mo na lang ako ng Coke. Maibsan lang yung uhaw ko. Pero hindi sila masasatisfy. Tandaan nyo, yung ating katawan ay, kung di ko nagkakamali, 70% water. 72% pa yon. Ang katawan natin ay composed din ng tubig. No? At kailangan ng katawan natin ng tubig. Kaya kahit gaano kasarap ang ibang mga inumin dito sa mundo, iba pa rin ang tubig. Kapag ang tao ay nauhaw sa tubig, ang makapag-satisfy lang doon ay yung tubig. Hindi ka pwedeng, hindi ka maghahanap o hindi ka mag-pursue ng alternative. Ang problema dyan, ang tao ay naghahanap ng mga alternative na akala nila ay makakatulong sa kanila. Kaya hanap sila, walang tubig. O sige, yun na lang, mukhang masaya naman to kasi may kulay may lasa tong, tong inumin ko. Masarap to sa tubig kasi may dating to, may tama to. May may angas to, meron talagang merong itong epekto sa akin. Pero hindi talaga nakatulong. Ngayon, in relation to God, if you desire God alone, kapag tayo uhaw lang sa Panginoon, ang Panginoon lang kinauhawan natin, wala tayong hahanapin na alternative para sa Panginoon. If you desire God alone, you will not look for other alternatives for God. Kapag ang Panginoon lang dinedesire natin, hindi ka maghahanap ng alternative para sa Panginoon. Hindi ka maghahanap ng kapalit sa Panginoon. Kapag tubig lang ang gusto mo, tubig lang makapag-satisfy sa iyo. Kapag ang Panginoon lang kinauuhawan mo, ang Panginoon lang makapag-satisfy sa iyo. Ang problema, may mga tao pa rin na naghahanap o nagpursue ng iba't ibang mga alternatives. Ang tao ay pwedeng maghanap o magpursue ng iba't ibang alternative sa Panginoon at may ibsan nga yung kanilang kauhawan pero hindi sila masasatisfy.
Because only one can satisfy and complete a person. It is God. Amen po ba? Only one can satisfy. Yun ay ang Panginoon. Philippians chapter 3 verse 8 to 9. Philippians 3 verse 8 to 9. Sabi dito, at hindi lang iyan, para sa akin ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa pagkakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuring ko na parang basura ang lahat ng bagay, makamtan lang si Kristo. Alam ni Apostol Pablo, yung yung lahat ng bagay dito sa mundo ay hindi makukumpara sa Panginoon. And he pursues God kasi alam niya, dito nga sa translation na ito ay basura. Sa King James Version, ang term doon, dung, tae ng hayop. Yung lahat daw ng bagay ay parang tae lang ng hayop kumpara sa Panginoon. Alam ni Apostol Pablo, hindi itong mga bagay sa mundo ito, hindi talaga to yun eh. Ang Panginoon talaga ang kailangan natin. Pero pang isa, para lang ma-encourage tayo na tumigil na sa paghahanap ng alternative. Isaiah 55. Isaiah 55 verse 1 to 2. Sabi dito, lumapit kayo, lahat kayong nauuhaw, narito ang tubig kahit wala kayong pera, lumapit kayo't kumain. Hali kayo, kumuha kayo ng inumin at gatas nang walang bayad. Verse 2 at pakinggan niyo po ito. Bakit ninyo ginugugol ang inyong mga salapi sa mga bagay na hindi makakain? Bakit ninyo inuubos ang mga sweldo ninyo sa mga bagay na hindi makapagpabusog sa inyo? Makinig kayo sa akin at makakain kayo ng masarap na pagkain at talaga mabubusog kayo. Sabi ng ang Panginoon ang nagsasabi dito, lumapit kayo sa akin. No? Narito yung tubig. Kahit wala kayong pera, uminom kayo. No? Kumain kayo at lumapit. No? At sabi ni ng Panginoon dito sa verse 2, bakit ninyo ginugugol yung salapi ninyo? Bakit kayo gumagastos dun sa mga hindi nyo naman kakain? At hindi naman makakapagpabusog sa inyo? No? Bakit nyo magsasaya ng panahon ng pera dun sa mga temporal things? Mga hindi naman talaga makapagsasatisfy sa iyo. Bakit? Bakit natin igugugol yung ating buong panahon, no? Para sa mga makamundong bagay? Bakit tayo gagastos para sa mga makamundong bagay, no? Na hindi naman talaga makapagsasatisfy sa atin? Mga kapatid, wag nating do not pursue the temporary for the eternal. Do not pursue the temporary and not the eternal. Wag natin i-pursue o wag nating pagtiyagaan yung mga hindi naman pangmatagalan. Ang nasain natin ay yung pangwalang hanggan. At ang mundong ito ay pansamantala. Pero ang Panginoon ay pangwalang hanggan. Amen po ba? Pangatlo, bibilisan ko na lang po. Number 3 po pala, sorry. So yung number 2 na principle natin, you are never thirsty for when you are thirsty for a specific thing, you will never look for an alternative. Kapag uhaw ka sa Panginoon, ang Panginoon lang kinauuhawan mo, wala kang hahanaping iba. Hindi ka maghahanap ng alternative. Pangatlo, at ito na po ako magtatapos. When you are thirsty, you make haste just to quench your thirst. Kapag ikaw ay nauuhaw, nagmamadali ka para lang maibsan ang iyong uhaw. You're in a rush kapag ikaw ay uhaw na uhaw talaga. So when you are thirsty, you make haste to quench your thirst. Pag nakita mo isang taong uhaw na uhaw, minsan hindi naman makasalita pag uhaw na gusto nang makainom ng tubig, nagmamadali na makainom. Kasi uhaw na uhaw siya, alam niya kailangan niya ng tubig, kailangan niya ng something para maibsan yung uhaw na ito. So kung tayo ay uhaw na uhaw sa Panginoon, pakinggan niyo ito mga kapatid. Kung tayo ay uhaw na uhaw sa Panginoon, walang anumang bagay o walang sino man na makapipigil sa atin para mapuno ng Panginoon.
No one and nothing can stop you to be quenched by God. Kapag tayo iuhaw sa Panginoon, walang sino mang makapipigil sa atin na para mapuno ng Panginoon. Iba kasi mga tao, nagpapapigil pa sa iba't ibang mga bagay. Iba't ibang mga tao din para mapuno sila ng Panginoon. Pero kung ikaw talaga iuhaw sa Panginoon, walang makapigil sa iyo na makainom ng tubig ng buhay. Amen po ba? Hindi ka magpapapigil kahit sa sino man, anumang sitwasyon, ano pa mang mga bagay. Kasi alam mo na, ito, uho ka sa Panginoon, kailangan ko na ng pagkapunuan ng Panginoon, kailangan ko na ang Diyos. Nag-aatubili ka na maibsan yung iyong uhaw dahil ikaw yung uhaw na sa Panginoon. Amen po ba? So those who thirst will be filled. Kung sino yung nauuhaw, ito pa masaya sa Panginoon. Pagkatapos ng tatlong principles na yan, ito pa yung isang magandang katotohanan sa Diyos. Ang lahat ng nauuhaw ay mapupuno. Hindi ka lang nasa tubig, hindi ka ganun, na nag-aabang lang na, nasa na. Hindi. Pag nakita ng Panginoon na uhaw ka talaga sa Kanya, pupunuin ka niya. Those who thirst will be filled. Yung lahat ng nauuhaw ay mapupuno, masasatisfy ng Panginoon. Hallelujah. John chapter 7, verse 37. 1 chapter 7. Yan po tayo. 1 chapter 7, verse 37. Ang sabi dito, nang dumating ang huli at pinakamahalagang araw ng pista, tumayo si Jesus at sinabi ng malakas, ang sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom, sapagkat ang sinasabi sa kasulatan na dadaloy sa ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso na sumasampalataya sa akin. Isa pa, chapter 4, 1 chapter 4, verse 13 to 14. Sabi dito, sumagot si Jesus, ang lahat ng umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Pero ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw, dahil ang tubig na ibinibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kapag ininom natin ang tubig na nagbibigay buhay, ang tubig na binibigay ng Panginoon, hindi na tayo mauuhaw kailanman. So saya nun, pag nauuhaw ka dun sa tubig na iyon, pag nauuhaw ka sa Panginoon, pupunuin ka talaga ng Panginoon. Those who thirst will be filled. Tandaan niyo po yan. Hindi kahayaan ng Panginoon. Kung ikaw yung uho sa Diyos, hindi kahayaan ng Panginoon na ganyan ng matagal na panahon. Kasi, hindi kahayaan ng Panginoon na ganyan ng matagal na panahon. Pupunuin ka ng Panginoon pag nakita ka niya talaga na ikaw ay uhaw na uhaw sa Kanya. Amen. Those who thirst will be filled. Ngayon, Pastor, dito na po ako magtatanong. Pasensya na po talaga sa sobrang overtime. May nagtatanong na, Pastor, matagal naman na akong uhaw sa Panginoon bakit parang hindi ako napupuno? Bakit hindi ako napupuno ng Diyos? Matagal na akong uhaw sa Kanya. Pag altar call, nandun ako sa harapan, naghihintay ako, nagdanasa ako sa Panginoon. Nagdanais ako ng kapunuan, ba't hindi ako napupuno? Mga kapatid, tandaan niyo po ito, hindi po kasi pwedeng paghaluin ang mantika sa tubig. Hindi pwedeng maghalo ang tubig at mantika. Ano pong point ko doon? Hindi pwedeng paghaluin ang kasalanan at kabanalan. Hindi pwedeng maghalo sa isang lugar ang dilim at liwanag. Bakit? Imagine niyo lang po yung baso. Wala pala akong baso. Bakit ayaw tayo punuin ng Panginoon? Kung tayo ay isang baso na nag-aabang sa tubig ng Diyos, bakit ayaw tayo punuin? Kasi meron pa tayong lamang Coke. Meron pa tayong lamang milk tea. Pag nilagyan niya ng tubig, mahaluan lang yan ng milk tea at ng Coke. Hindi rin magiging pure. Ano yan, Pastor? Hindi makapangyarihan ng tubig ng Panginoon? Hindi kayang alisin ng Panginoon yung lahat ng
pagka-coke natin, yung mga coke sa buhay natin, o yung mga milk tea sa buhay natin, no? Yung mga karumihan natin sa buhay, hindi maalis, hindi. No? Kasi, pag meron pa tayong reservation sa ating puso, o meron pang laman yung puso natin na hindi ka nais-nais sa Panginoon, may chance pa na talagang na mawala tayo sa Diyos, o pag nasaan pa rin natin yung mga bagay na iyon. Yung mga sa buhay natin, mga kasalanan, mga karumihan, mga hindi ka nais-nais sa Panginoon. Hindi pwede yun ang pagsama na ihalo ng Panginoon ng kanyang espiritu sa lugar na iyon. It will not be pure. Kasi ayaw ng Panginoon yung impure. Yung hindi pure. Di ba? Kahit nga yung sa isang baso, kunyari, isang baso, naman mo ng Coke. At naubos mo naman. Kaso nga lang may mga butil-butil pa ng Coke yun sa gilid-gilid ng baso. Tapos nilagyan mo ng tubig. May kulay pa din, nahaluan pa din. Kahit maliit na bagay yan, mga kapatid. Bago tayo mapuno ng Panginoon, kailangan empty muna tayo. Wala tayo ng lahat ng mga hindi ka nais-nais sa Kanya. We must be empty to be filled by God. Kaya nagtataka tayo minsan, Panginoon, bakit ganun? Naghihintay naman ako sa inyo. Nagnanasa naman ako. Bakit hindi niyo ako pinupuno? Baka mamaya kasi puno ka pa ng ibang bagay. Baka kaya hindi pa tayo pinupuno ng Panginoon kasi may puno pa tayo ng iba pang bagay. Puno pa tayo ng kamunduhan, puno pa tayo ng kasalanan, puno pa tayo ng karumihan. Puno pa tayo ng mga hindi ka nais-nais sa harapan ng Panginoon. Kaya hindi pa tayo mapuno-puno ng Diyos. Ngayon, sabihin natin wala na yung mga bagay na ito, tayong empty talaga. Mga kapatid, pag pinuno tayo ng Panginoon ay hindi lang sakto. It will be overflowing. Parang bukal. Pag pinuno ko ng Panginoon, tama na po, tama na. Hindi, bubukal yan sa baso. At kapag tayo ay pinuno ng Panginoon ng sobra-sobra, no? Overflowing. Imagine niyo yung baso na merong bond paper sa ilalim. At pala meron akong dalang ganun. Baso, tas may bond paper sa ilalim. Yung bond paper, papel, sumisimbolo yun sa ating buhay. Tandaan niyo po ito, Dito na po talaga magtatapos. Pag yung isang baso na nasa ibabaw ng bond paper ay napuno ng tubig na may halong kulay at nag-overflow, madadamay po yung mababasa yung papel, di ba? Madudungisan ng anumang inumin na nakahalo dun sa tubig. So kung tayo ay napuno ng mang mga bagay sa buhay natin, o napuno ng karumihan, ng hindi ka nais-nais sa ating buhay, at nag-overflow, madadamay yung lahat ng makukulayan yung puting-puting buhay natin. Makukulayan ito. Madadamay, madudungisan yung puting bond paper. Pag natuyo yun, natuyo sa pagkabasa, makikita natin may mga marka-marka. Kapag Coke yung nainom mo, may marka ng Coke. Kapag juice, orange juice, makikita mo yung marka ng orange juice. Pag kape, makikita mo yung marka ng kape. Pero tandaan niyo po ito, kapag yung tubig walang laman at pinuno ng tubig ng Panginoon at nag-overflow, madadamay yung lahat ng papel. Madadamay yung buong buhay natin. At kapag natuyo yun, wala kang makikitang dungis. Wala kang makikitang dumi. Kasi yung nagpuno dun sa baso at umagos dun hanggang sa papel na iyon sa ating buhay ay tubig lamang. Pure na pure tubig. Isa pa, last na. Ito, last na talaga to. Mga kapatid, kapag pinuno tayo ng Panginoon at ito'y nag-overflow, damay yung ating buong buhay. When we are filled by God and overflowed by God, madadamay yung buong buhay natin. Makikita rin natin yung daloy ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. In our body, in our soul, in our spirit, for our family, for our work, for our church. Sa lahat nating ginagawa, lahat ng ating iniisip, lahat nating mga hakbang, makikita natin ng daloy ng tubig ng Panginoon. Ang daloy ng Panginoon na nagbibigay buhay. Kaya mga kapatid, inuulit ko po, first principle of thirst, you can never be thirsty for something that you haven't experienced. Pangalawa, when you are thirsty for a specific thing, you will never look for an alternative. Pangatlo, when you are thirsty, you make haste just to quench your thirst. At panghuli, those who thirst will be filled.
lahat ng nauuhaw ay pupunuin ng Panginoon. Tayo po yung manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa inyo, O Diyos. Kinuuhawan namin kayo palagi at punuin niyo po kami palagi, Panginoon. Hindi na kailangan umatin pa ng simbahan para mapuno. Kahit saan kami, Panginoon. Kahit kami kakagising lamang, kahit kami ay patulog na, kahit kami ay may ginagawa, punuin niyo po kami, Panginoon, kapag kami nauuhaw sa inyo. At alam namin, Panginoon, sa panahon na nasusumpangan niyo kaming uhaw, pupunuin niyo po kami. At sa inyo lamang kami masasatisfy. Because the natural completeness of our whole life is you, O God. Kayo lang ang makakapagkompleto sa amin. Psalm chapter 23 verse 1. Psalms 23 verse 1 doon sa Amplified Version, sabi doon, "The Lord is my shepherd, I have everything I need." Kung ang Panginoong Jesus ay nasa sa amin na ang lahat ng aming kailangan. Saka kami makukumpleto. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Kaya punuin niyo po kaming mga nauuhaw sa inyo. Sa araw na ito at sa mga susunod pang tagpo ng aming buhay. Hallelujah. Salamat po sa inyong mensahe, O Diyos. Naway ang mensahe ninyo ang open ng aming kaisipan, ng aming mata sa bagay na ito na dapat kaming mauhaw palagi sa inyo, O Diyos. Dahil kayo ang aming kailangan. Kayo ang kailangan ng tao. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Huwag natin kalimutan na palaging i-share yung mga devotion na nakikita natin araw-araw para marami pang mga kaluluwang makita nito. May pahayag natin ang salita ng Diyos. Makita rin nila na kailangan nila ang Panginoon. Kaya muli, God bless po sa bawat isa. To God be all the glory. God bless po.